kagaguhan ni Jerin Esquilario, dahil nga magaling siyang magkunwari, isa siyang impostor. Days later, ng pag-operas ni Mang Densyo, si Mang Densyo ay namatay, pero hindi ipinaalam sa taga-kapihan kung ano na ang nangyari. Itong Diyos na to ay isang kriminal, na kaibigan ko. Hindi lang kriminal na sa mga ganyan, kundi kriminal sa pagiging rapist din. Okay, balik natin mga kaibigan ko, ang kagaguhan ni Jerin Esquilario, dahil nga magaling siyang magkunwari, isa siyang impostor. Impostor siyang malaki. Okay, isang babaeng nagngangalang Debbie Lasala. So, kung mabanggit ko man ang iyong pangalan, so pasensyahan ho, pasensya. Pero gusto ko lang mabigyan ng tawag dito, ng kulay kung paano natin gawan ng character profile si Jerin Esquilario. Okay, one time buntis si Debbie at nahihirapan. Hirap na manganak. At ngayon, mga kaibigan ko, nahihirapan siya. At ang yabang ng Diyos nila. Ang yabang-yabang. Andyan yung mga kumadrona na nakaano. Andyan yung mga kumadronang nakaano. At saka yung kanilang undergrad na doktor, si Gladys. Dyan. Abay, hirap na si Debbie, Alam mo bang, willing at ready ng operahan si Debbie ng high school, second year high school, na isang impostor sa pagiging isang Diyos. Ready na siya. Nag-scrub na siya, mga kaibigan ko. Naka-scrub na siya dahil ready na siyang operahan at butasin ang tiyan ni Debbie. Take note, si Mang Densyo Sutana, inoperahan niya sa leeg, nagmamayabang pa siya, at pagkatapos niyang operahan, tinanggal yung bukol, Pagkatapos niyang operahan, pinagsalita niya sa radyo, na nagpapatunay na siya ay gumaling. Days later, ng pag-operas ni Mang Densyo, si Mang Densyo ay namatay, pero hindi ipinaalam sa taga-kapihan kung ano na ang nangyari. Hindi pinaalam. Maybe ngayon lang nila nalaman na namatay nga si Mang Densyo dahil sa pag-oopera ni Jerin kay Densyo Sutana. So, itong Diyos na to ay isang kriminal, na kaibigan ko. Hindi lang kriminal na sa mga ganyan, kundi kriminal sa pagiging rapist. Tagal ko nang sinasabi, noong una pa, talagang brutal na tinawag ko siyang isang rapist because he is. So, anyway, yung ating magaling na undergrad na doctor, siya ang kinakabahan para sa about to na gagawin ni Jerin. Ini-stop niya ngayon. Ini-stop ni Gladys. Senyor, huwag mong gagawin yan. Dahil alam nga ni Gladys na, pero mo, alakas na loob niyang mag-perform ng C-section. C-section, mga kaibigan ko. Kung hindi na-stop ni Gladys, abay, ginilitan niya na at inoperahan niya si Debbie doon sa kanilang center, sa kapihan. So, luckily, nabuhay si dahil dinala sa Dapa Hospital si Debbie at ni-repair din doon sa Surigao. Biro mo yan. Makapal ang mukha at mayabang na nagpapaka-Diyos. So ngayon, anuhin natin ngayon yung kanilang pag-perform sa
sa pagpapaanak ng mga buntis na mga bata. Mga bata, kasama may mga edad na rin na nagpubuntis. Ngayon, si Jerry Esquilario ang nagbibigay ng authority. Ino-authorize niya ngayon itong mga kumadrona na I think naging kumadrona lang doon sa kapihan na walang proper training. Mga impostor na nagmamayabang lang. Alam niyo yan? Nagmamayabang lang na parang hindi naman nila naranasang manganak at nagpaano sa mga kumadrona, hindi naman ganun ang pagpapaanak. Kaya ito ang sagot ko sa question ni Senator Bato. Bakit karamihan ng mga namamatay ay mga bata na bagong panganak, days old lang?